Hindi porkat wala ng passcode yung cellphone na Rome. Ibig sabihin nun, wala na siyang babae, ha? Hindi naman sa ganun, Flor. Pero nagtataka lang talaga ako. Huwag ka na lang magpapahalata na nag-iimbestiga ka. Baka mag-ingat pa yon, mas lalo pa natin hindi mabuking. Alam mo, Flor, para na akong baliw. Pag nakikita ko siyang nagtetelepono, napaparaning ako. Lahat na nga ng gamit niya, napakialaman ko na eh. Yung resibo ng credit cards niya, pati phone bills. Ewan ko na. Normal lang yan sa mga asawang niluloko. Kapag nagkatotoo yung hinala ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, Flor. Alam mo, Emma, kahit wala ako sa sitwasyon mo, alam kong sobrang hirap yan. Pero basta isipin mo na lang yung kapakanan ng inaanak ko, ha? Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan, eh. Oh, mukhang pagod na pagod ka. Ay, naku, sinabi mo pa. Vicky, okay na lang, ha? Halina, pahinga na tayo. Hindi, sige. Pahinga ka muna. Tapos pag okay na yung dinner, tatawagin na lang kita. Okay, sige. Thank you. Ma'am Emma, ako na po magdadala nito. Sige ho. Sige pa. Ate Vicky, sandali lang. Ako na lang magpapasok. Sige po. May ibang phone si Ro. Diyos ko, palakasin niyo naman po ang loob ko. Hello, Flor. Pwede ba tayo magkita ngayon? Sorry, Emma, may susunduin kasi kami ni Kuya dito sa airport. Baka bukas na tayo makapagkwentuhan.